Ito, Bombulids, either void because it is falsified, meaning walang consent, at number two, simulated, whereby the giver, in this case, itong nagpahiram, ay walang intensyon na ibenta. Simulated lamang. Gawa-gawa lamang na bentahan. Malinaw po yan sa ating batas. Go ahead, Bombulids. Yes, attorney, ngayon po ay doon sa reklamo, attorney, mukhang inaangkin na po ng kamag-anak ng lupa, no? At pinapaalis. Ano po yung maaaring legal na hakbang na pwede nitong gawin, attorney? Sa hakbang na legal na gagawin, Bombulids, kinakailangan una, pag-usapan sa barangay. Para, kung halimbawa, nagkasundo na ibalik na lamang, magpirma lang ulit yung pinagbigyan na pinabalik ko na yung lupa, sabi niya, ang tawag doon ay reconveyance, in which case, Bombulids, ay okay yon pag nagkasundo sila sa barangay. At pag hindi sila nagkasundo sa barangay, Bombulids, kinakailangan mag-file ng kaso for annulment of contract. Oo. Nullity of contract. Sapagkat wala talagang kontrata. There is no contract to speak of because the contract of sale is simulated. So, that is one. And the other one, void because there's no consent pag ginaya-gaya lang yung pirma. That is another possibility. Go ahead, Bombulids. Yes, attorney. Tungkol naman dun sa pagpapalaya sa may-ari, attorney. Ano yung legal remedies pwedeng gawin para maprotektahan na po ang kanyang karapatan, yung nagmamay-ari po ng lupa, attorney? Bombulids, ang pinakamagandang gawin nga, mag-file ng kasong simulated sale at yung tao na pinapalis sa kanyang bahay, di wag aalis. Huwag umalis, natural. Ipakita niya at pruebahan niya na siyang may tunay na may-ari pa rin ng lupa. No? Tandaan, ang pag naninira ng isang tao, hindi lang lupa, pati bahay. Ang tanong, na kanino ba ang pangalan ng lupa? Ayan. Yan ang isang tanong na dapat din maibigay sa atin nung nagtatanong. Lalong-lalo na, for example, kung ang bahay ay nasa pangalan pa rin nung nagpahiram ng titulo. So malinaw na gawa-gawa lang. Dahil, bakit yung bahay hindi nilipat?